Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Martes tayo ngayon, 21 na ng Enero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Donald Trump balik na ng White House. Nanumpa na bilang ika-47 presidente ng Estados Unidos, habang ang Washington ay balot na balot ng yelo. Matindi ang lamig. Pangulong BBM tinawag naman si dating Pangulong Duterte na sinungaling kaugnay ng alegasyon na may anomalya sa 2025 national budget. Panukalang alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon na pasok ng mga tanggapan sa gobyerno, pinag-aaralan ng Pangulong BBM. 15 pulis nakasama sa 29 na sangkot sa 6.7 billion peso shabu bus nasa custody na ng PNP. Dating alkalde ng Quezon City na si Herbert Bistek Bautista hinatulang guilty ng Sandigan Bayan sa kasong katiwalian. Mga pananim na gulay sa Benguet na balot ng Proust dahil sa nararanasang malamig na panahon, dulot naman ng amihan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, ilang pananim na gulay sa Atok Benguet ang nabalot ng Proust o hamog na naging yelo dahil sa nararanasang malamig na panahon, dulot naman ng Northeast Monsoon o amihan. Tuwing amihan season, pinaghahandaan na talaga ng mga magsasaka ang Proust dahil maaari itong makapaminsala sa kanilang mga pananim na gulay na nagdudulot ng malaking pagkalugi. Ayon sa Pag-asa, patuloy na makararanas ng malamig na temperatura ang La Trinidad Benguet. Ang pinakamababang naranasan ay naitala na sa 12.9 degrees Celsius kahapon. Ito naman ang temperatura sa iba pang mga lugar na nakaranas din ng malamig na panahon. Ang Itbayat Batanes, 19.3 degrees Celsius. Ang Baguio, 15 degrees Celsius. Bukay Bataan, 20.3 degrees Celsius. Ang Tanay Rizal din, malamig, 20.3 degrees Celsius. Sinabi pa ng Pag-asa, asahan pa rin na mas malamig na panahon sa mga susunod na linggo hanggang Pebrero dahil sa amihan. Ito rin ang magdadala ng mga pag-ulan sa Luzon, habang ang Isolis naman ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Ilabas na natin ang ating mga jacket, ha? Pero habang tayo po ay pinag-uusapan, ay malamig na panahon dyan po sa Atok Benguet. Alam po ninyo sa Amerika ngayon, matindi din ang lamig na kanilang nararanasan. Samantala, January 23 naman, o sa Thursday, 2 araw mula ngayon, sisikat na ang araw sa Barrow, Alaska. Kita ninyo. After 65 days ng long night, o long dark night, ito pong bayan ng Barrow sa Alaska ay muling makakaranas ng sunrise. Ang huling sunrise nila ay noong pang November 18 last year. Ganun katagal. So after November 18, wala na silang sunrise. Mangyayari na lang yan uli sa January 23. Kita nyo. Yan talagang nagalit ang araw sa haba ng gabi. Maganda umaga, Pilipinas! Formal lang nanumpa bilang ika-47 Pangulo ng Amerika si Donald Trump. Pinangunahan ni Chief Justice John Roberts ang pananumpa kay Trump sa loob ng Capitol Rotunda. Isinagawa sa loob ng Capitol Rotunda ang pananumpa sa halip na outdoor dahil sa labis na lamig ng panahon. Huling isinawa ang ganitong setup noong panahon pa ni dating US President Ronald Reagan noong 1981. Samantala, bukod sa Abraham Lincoln Bible na ginagamit sa pananumpa, ginamit ni Trump ang kanyang personal na Biblia na kanya rin ginamit noong unang termino niya bilang US President noong 2017. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Deportation ng mga undocumented immigrants sa Amerika.
Ito ang inihayag ng bagong upong presidente bilang pagpigil sa anya'y nangyayaring invasion sa teritoryo ng Estados Unidos. Ayon sa ilang mga ulat, ito ang maaaring pinakamalaking deportation na isasagawa sa kasaysayan ng Amerika at sisimulan ng kanyang administrasyon ang mas pinahigpit na requirement para makapasok sa US. That I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, Ito pa, bilang ika-47 presidente ng Amerika, si Donald Trump. Antabayanan po ninyo mamaya ang mga updates mula po naman sa Washington. 9 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, hinatulang guilty sa kasong graft si dating Quezon City Mayor Herbert Bistec Bautista at dating Quezon City Administrator Aldrin Cunha. Sa 146 na pahinang desisyon ng Sandigan Bayan, sinentensyahan si Bautista at Cunha ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong. Pinatawan din sila ng perpetual disqualification at pinagbabawalang humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Nagugat ang kaso sa 32 million pesos na halaga ng online occupational permitting tracking system ng Geodata Solutions Incorporated na binayaran ni Mayor Bistec ng 2 araw bago matapos ang kanyang termino. Batay sa kaso, hindi dumaan sa tamang proseso ang pinasok na kontrata para mapabilis ang transaksyon sa City Hall, bagay na ikanalugi noon ng lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon. Maganda umaga, Pilipinas! Tahas ang tinawag na nagsisinungaling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dating Pangulong Rodrigo D. Duterte kaugnay ng pahayag nitong may blankong probisyon sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Ito ay matapos kumalat sa social media ang interview sa dating Pangulo kung saan ipininisenta nito ang umano'y kopya ng mga blankong items sa national budget ngayong taon. Iginit ng Pangulong Marcos Jr., alam ng dating presidente na hindi pwedeng isabatas ang GAA na may blankong probisyon. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Inimog din ng Pangulong Marcos ang publiko na bisitahin ang website ng Department of Budget and Management upang makita at masuri ang kopya ng 2025 national budget. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyo busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Hindi kasinungalingan ang sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa manoy anomalya sa 2025 national budget. Ito naman ay giniit ng legal counsel ng dating Pangulong Digong na si Attorney Martin Delgra III kasunod ng parehong pagtanggi ni na Pangulong Bongbong Marcos matina ng Department of Budget and Management sa naturang akusasyon. Ayon kay Attorney Delgra, lehitimong dokumento ang nilagdaang bicameral conference report ang ipinakita ng dating Pangulo. Po ng dating Pangulong Duterte ay hindi po fake news at definitely hindi po kasinungalingan. Kasi kitang-kita po sa video, ang pinakita niya na dokumento ay yung page ng bicameral conference report na pinirmado na at aprobado ng BICAM na may mga blanco. At nakita natin din at pinakita actually ni Congressman Ungab doon sa presidente yung page ng GAA kung saan may mga amounts na doon sa blanco na aprobado na conference report.
Yan ang question ni Atty. Delgra, maging ng kampo ng dating Pangulong Digong kung sino ang naglagay ng alokasyon dito, lalo na't pinirmahan at naratify nito sa parehong araw. Ginit ni Delgra, hindi maaaring magsumite ng blanco ang bicameral committee dahil maituturing itong incomplete bill. Tama lang dito, Henry, sino nag-insight ng mga amounts nito? Definitely, hindi po yung mga pumirma. Kasi ang inaproba nila na bicameral conference report, blanco. And just to put things in perspective, Henry, itong bicameral conference report was approved and signed on December 11. It was also ratified on the same day. I would not know how the congressmen and the senators, for that matter, were able to scrutinize this proposed General Appropriations Bill bago na-ratify nila. Pero hindi naman pwede na hindi nila bigyan ng mga amounts kasi incomplete po yan. Yun natatandaan, may mga senador din na nagsabi hindi nga sila nagpumirma doon po sa BICAM report dahil hindi ho naman talaga nila nabasa at meron nga silang mga pagdududa. Si Congressman Ungab ng Davao ay matagal ding namuno bilang chair ng Committee on Appropriations ng House of Representatives. Tiniyak naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng mga magulang, bata at mga guro ang agarang pagbabasura ng sinusulong na Prevention of Adolescent Pregnancy Bill kapag ito ay nakapasa na sa Kongreso. Ito matapos ang detalyadong pagbasa ng Presidente ng Senate Bill 1979 na niya'y katawa-tawa at kasuklam-suklam at isa niyang maling representasyon ng sexual education sa mga bata. Bilang magulang at lolo, hindi niya siya sang-ayon sa nilalaman ito dahil tila mawawala ng karapatan ng mga magulang na magpasya kung ano at kailan tuturuan ang kanilang mga anak para maiwasan ang pagbubuntis sa murang edad. Because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. Iginit pa ng Presidente na batid niyang mahalaga ang sexual education sa mga bata pero ibang paraan gaya ng pagtuturo sa kanila noon ng anatomy ng reproductive system. The consequences of early pregnancy, the prevalence of HIV, kailangan ituro lahat yan para alam ng mga kabataan. Pero yung mga sinama nila na mga woke na absurdities are abhorrent to me. And I'm already guaranteeing hindi pa napasa ito. Pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Inalmahan ni Senator Risa Hontiveros ang ginawang pagkontra ng Pangulong Bongbong Marcos sa ilang probisyon ng Senate Bill 1979 o Preventive of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Bilang may akda ng panukala, nilinaw ni Senator Hontiveros, wala sa Senate Bill 1979 ang ilang sensitibong termino na tinutukoy ng Pangulong Marcos gaya ng masturbation. Ayon kay Senator Hontiveros, tugma naman sa tunay na nakalagay sa bill ang mga sinabi ng Presidente na kanyang nais itaguyod. Sa kabila nito, pinahayag ni Hontiveros, bukas naman siya sa anumang pag-amyenda na nais ng Pangulo para maipasa ang naturang panukalang batas. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Actually, kahit yung sinasabing probisyon ng House version, ala din po. Kaya nga naipasayo ito noong pang September ng 2023. Pero ngayon may ilang mga kongresista gustong ipabawi yung pagkakapasa
Ibig sabihin, hindi nyo binabasa. Boto kayo ng boto ng mga bagay na hindi nyo naman binabasa. Pagkatapos ngayon, wala ho sa parehong bill yung katagang masturbation. At inamin na rin po nung unang nagbanggit niya na si dating Supreme Court Justice Lourdes Sereno na interpretasyon niya lang. Interpretasyon niya lang yung sinasabing nandun sa bill ang word na yan dahil ito daw po ay guided ng international provision. Wala ho eh. Tsaka itong comprehensive sexuality education, panahon pa ho ni dating Education Secretary Liling Briones. Sinimulang gamitin sa Department of Education. Mukhang may kung ano kasi, baka kung ano-ano kasi pinipino sa Pangulo eh. Ipinagtanggol ng Angko Madrona Party List ang panukalang Comprehensive Sexual Education na nakapaloob sa Senate Bill 1979 o ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Ang kinating Assistant Secretary Cecile Santos, Chairman Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives, nominee din ng Comadrona Party List. Mismo ang principal author ng panukala na si Senator Rizon Tiveros ang sumisigurong walang dapat ikabahalang probisyon sa Senate Bill 1979. Partikular itong tinawag na fake news ang manoy panghikayat ng panukala sa masturbation ng mga batang 0 hanggang 4 years old. Kita ho ninyo, 0 hanggang 4 years old. Paano mo naman tuturuan yun? Susmigin noong buhay ito. At pagtuturo ng bodily pleasure o sexual rights sa mga edad 6 to 9 years old batay sa itinatakdang curriculum ng UNESCO at World Health Organization na wala po sa bill. Sinabi pa ni Asek Santos, lumulobo ang bilang ng teenage pregnancy at ang mga kaso ng sexual abuse sa mga kabataan sa buong bansa. Sa pamamagitan na niya ng comprehensive sexuality education, magagabayan ang mga bata ng tama, age-appropriate at scientifically based information na magagamit nila sa pagdedesisyon upang mapigilan ang mga nabanggit na problema. Kaiba sa maling akala, sinabi ng dating Assistant Secretary Santos, hindi lamang tungkol sa sexual practices ang panukala. Dahil nakatuon din sa naturang bill ang pagkakaroon ng respeto, permiso, pagpapahalaga sa sarili, gender equality na critical na character formation at nation building. Idiniin pa nito ang kahalagahan ng pagpapaliban ng sexual activity at pagkakaroon ng responsableng decision making sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga mag-aaral na maaaring kahinatnan ng padalos-dalos na desisyon. Punto pa ng kinatuwa ng Comadronal Party List, magiging malakas na pananggalang ang programa sa Comprehensive Sexuality Education upang sigbain ang nakakalarmang child exploitation at pang-aabuso dahil mataas na ang kanilang magiging kamalayan tungkol sa kanilang katawan at boundaries. Again, wala ho sa Senate Bill at sa House Bill ang word na masturbation. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang bansya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggalang matitinding bansya based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Higit sa 16.8 million pesos na laga ng illegal drugs na samsam. 21 drug personnel dito sa Mana timbog sa isang linggong anti-drug operations ng PNP Cordillera. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na Megat Romy. Higit sa 16.8 milyong piso ang halaga ng illegal na droga ang nasamsam at 21 drug personalities naman ang natimbog sa isang linggong anti-drug operations ng kapulisan sa Cordillera Region. Naglunsad ng 49 na operasyon ang mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 70,855 fully grown marijuana plants, 1,500 marijuana seedlings,
20,133.70 gramo ng dahonet at namumungang marijuana, 3.79 na gramo ng marijuana cash, 55.73 ml na marijuana oil at 23.74 na gramo ng shabu na may kabuang halaga na 16,817,406 pesos. Naresto naman ang 21 drug personalities. Wala sa kanila ay high-value individuals at 13 na street-level individuals. Kinababilangan ito ng 9 sa Baguio City, 2 sa Abra, 3 sa Apayao, 3 sa Ifugao, 2 sa Benguet at 1 sa Kalinga. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Cordillera PNP para tuluyang mapuksa ang illegal drug activities sa rehiyon. Ito si Harris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Nadagdagan pa ang mga pulis na nasa kamay na ng pambansang pulisya kaugnay ng pagkakasangkot sa 6.7 drug haul noong 2022. Ayon kay CIDG Director Police Brigadier General Nick Torre, sa ngayon ay nasa 15 na ang mga akusadong pulis na nasa kanilang custody. Pinakamataas na rango ng mga ito ay Police Colonel at magkakahiwalay silang nasa tanggapan ng iba't ibang unit ng pulisya. Samantala, hindi pa kasama sa 15 ang 2 retiradong general na sangkot din sa drug haul na sina dating Deputy Chief for Operations Benjamin De Los Santos at dating Drug Enforcement Director Narciso Domingo. So yung generals hindi pa nakakausap? Hindi pa. Pero I do believe na they'll come into their senses and just surrender to the court. Anong treatment sir sa kanila? Nagtatago ba or? Well, siguro nag-iisip pa. Pero at the end of the day, they have to submit themselves to the courts. Kinukustyon naman ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop ang asawa ng isang barangay captain na pinaslang sa barangay Laquios, Arayat, Pampanga noong August 2024 dahil hindi nito pinautopsiya ang labi ng asawa. Sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety sa kaso ng pagkakapatay kay Barangay Captain Norberto Lumbang alias Capmel, lumalabas na tumanggi ang asawa nito na si Arayat Councilor Che Lumbang na ipa-autopsy ang bangkay ng mister. Ayon naman kay Mrs. Lumbang, hindi kasi sila naniniwala na mabibigyan pa ng hustisya ang pagkasawi ng mister kaya't hindi na nila ito pina-autopsy. Ginit naman ni Jacob kung mismong Mrs. ni Lumbang na isang konsyala ay hindi naniniwala sa hustisya. Dapat na itong magbitiw sa pwesto sa pamahalaan dahil hindi ito naniniwala sa gobyerno. Matatanda ang August 11 ang pagbabarilin sa loob mismo ng kalang barangay hall si Capmel. Malaki ang posibilidad na palawagin pa ang termino ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Ayon sa Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan nila ang suhestyon na i-extend ang termino ng hepe ng PNP. Pero sabi ng Pangulo, malakas ang argumento na hindi mainam ang pagpapalit sa liderato ng PNP sa gitna ng campaign period para sa nalalapit na eleksyon. Bonsod nito, maaaring panatilihin pa raw sa posisyon si General Marbil kahit hanggang matapos lamang ang halalan. Samantala, 28 anyos na binata nakatakdang magpakasal sana sa January 25, naku, na disgrasya. Nasawi sa isang vehicular accident sa San Nicolas, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS38, Masantosyo Kamasani, Chekamin, sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Ilang araw na lamang at magpapakasal na sa darating na January 25, araw ng Sabado, sa kanyang kasintahan ang biktima. Subalit sa isang iglap ay nasawi ito sa aksidente sa motorsiklo sa San Nicolas, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Captain Joseph Mejia, ang biktima ay kinilalang si John Paul Giliano, 28 anyos, ng barangay Kalapungan, Natividad, Pangasinan. Sa investigasyon, angkas ng biktima ang isang Rogelio Alejo, 38 anyos, taga barangay Nagkasya sa bayan ng San Nicolas, na kapwa walang suot na helmet at aksidente silang bumangga sa kotse na minamaneho ni Romer Cantan, 37 anyos, ng barangay Bicol Norte, Bayambang, na nakabalandra sa highway dahil nagmamaniobra ito. Sa lakas ng impact, tumila po ng dalawang sakay ng motorsiklo at napuruan si Giliano. Nakapwa sila dinala sa paggamutan, subalit binawian ang buhay si Giliano habang ginagamot ng mga doktor. Kapwa nagpositibo sa alcohol breath ang mga ito.
Ang driver ng kotse ay nasa kustodiya ngayon sa Nicolas Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ito si Freddy Pajardo Aristartit nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay talian sa germs sa katawan nila, panalabanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge nyo subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, ito ng ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ano yan? Basta yung isang item na ginamit dyan ay ginagamit din ninyo pagkatapos ninyong mag-shower. Ayan ha. May mga nakakakuha na ng malapit-lapit na sagot. Ano ha? Pero ala pa din daw tayong winner. Sabi ni Tunog Master Mabel Aribe. Ano ha? Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagtatext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, aba kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? So, ano yung item na yan? Hindi ko po alam. Saka na tayo magbibigay ng dagdag na clue, ha? Senator Tolitz, Senator Lito Lapid, hindi ho tama yung inyong sagot, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Pero muntik-munti ka na. Umapila naman si Senator Amy Marcos sa Department of Agriculture suportahan ang rice-producing provinces upang makamit ang rice self-sufficiency at matigil na ang panay importation. Nagtataka si Senator Amy na kahit isang agricultural nation ang Pilipinas, kinukulang tayo ng 10 hanggang 15% ng supply ng butil at markado tayo bilang biggest rice importer sa buong mundo. Pinatitiyak niya sa Department of Agriculture na akma ang inaangkat nitong butil na kulang o kung kulang lamang ang locally produced upang hindi mahirapang lalo ang mga magsasaka. Bukod sa libre o murang abono at pestisidyo, sinusulong din ni Senator Marcos ang modernization ng rice production kabilang ang advanced agricultural technologies gaya ng irrigation system, mechanized farming tools at research-driven solution upang mapataas ang produksyon. Nais rin niyang magbigay ang Department of Agriculture ng post-harvest support gaya ng pagtatayo ng matinong storage facilities, drying facilities at milling equipment upang maiwasan ang post-harvest losses at masigurong dekalidad din ang ating ani. Mungkahi pa ng kapatid ng Pangulo, magkaroon ng Climate Resilience Program sa pamamagitan ng pag-i-invest sa research and development para sa climate resilient rice varieties at sustainable farming practices. Idiniin pa ni Senator Marcos na hindi makakamit ng Pilipinas ang inaasayam na pagiging self-sufficient sa bigas hanggat umaasa tayo sa importation at pinapatay naman natin ang lokal na produksyon. Yan ang talagang problema ko. At naniningil ako dyan sa Department of Agriculture. Sabi ba naman nila, babagsak na ang presyo ng Agosto. Sa bagay, narinig na rin natin yan nun. Wala naman nangyari. Ang tanging solusyon nila sa problema, iisa, ibagsak ng ibagsak ang imported rice na taripa. Para sa akin mali yun eh. Kasi unang-una, dapat simutin muna yung lokal. Ang dami-dami pa rin hindi nabibiling mga palay sa Nueva Ecija, sa Ilocos, sa South Cotabato. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang pamilihan sa Metro Manila ang nahuling lumabag naman sa unang araw na implementasyon ng maximum suggested retail price ng imported na bigas na pumapalo ngayon sa 58 pesos per kilo. Tinukoy ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture, ang dalawang palengke na hindi sumunod sa MSRP. Ito yung Guadalupe Commercial Complex sa Makati City at Pasay Public Market. Ayon kay de Mesa, nahuli sa aktong ibinibenta pa rin sa 59 pesos per kilo ang imported na bigas sa Guadalupe, habang sa Pasay naman 60 pesos per kilo. Ipinadala na ng DA sa Department of Trade and Industry ang kanilang report ng unang araw ng monitoring.
Umasa naman si Demesa na maibababa pa sa 55 pesos per kilo ang MSRP ng imported na bigas sa susunod na 2 linggo. Isinusulong naman ng Agri-Party List Representative na si Wilbert Lee ang pagpasa ng panukalang magpapababa sa halaga ng bigas na hindi nakokompromiso ang interes ng mga magsasaka. Ito yung House Bill 9020 o Cheaper Rice Act na kanyang iniharap noong pang 2023. Sinabi ni Lee sa ilalim ng panukala, bibilihin ng gobyerno sa mas mataas na halaga ang palay kumpara sa alok ng mga trader. Ayon pa sa mababatas mula sa naturang procurement, uubligahin naman ang pamahalaan na ibenta ang bigas sa mababang halaga. Dahil sa House Bill 9020, hindi na makakaporma ang matiwaling negosyante at mga middleman. Ipinahig pa ni Congressman Lee na maganda ang pakay na ideklarang food security o ang pagdedeklara ng food security emergency. Subalit higit na magiging epektibo ito kung ipapasa naman ang Cheaper Rice Act. Construction workers sugatan ng makuryente sa kanyang trabaho sa Maynila. Detalye na balita mula kay Boy Gonzalez sa Rich 29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angela. Sugatan ng isang construction worker makaraang makuryente habang nag-aayos sa trabaho sa lungsod ng Maynila. Ang biktima ay nagtamo ng second-degree burns ay nakilalang si Jason Alarcon, 31, pasamantalang nakatira sa Panay Street sa Sampaloc. Sa investigasyon ng Manila Police District nangyari ang insidente sa bubungan ng ginagawang 5-story residential building sa Cristobal Street sa Sampaloc. Nag-aayos na extension si Alarcon para may pagsagsakan siya sa kanyang kagamitan na makarinig ng pagsabog. Dito na nakuryente ang biktima sa sinakuluhan ng mga kasamang sa trabaho kung saan siya dinala sa ospital ng Sampaloc. Pero dahil sa kakulungan, umano ng aparato, inilipat ang biktima sa Jose Reyes Memorial Medical Center kung saan siya patuloy na inoobserbahan. Ito si Boy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy! 35 makalipas ang alas 4 ng umaga. Kapag may mga importanteng lakad tayo magpaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo, 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Showbiz na tayo. Jeneline Mercado muling pipirma ng kontrata sa GMA. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Si Jeneline Mercado ang tinutukoy sa teaser na inilabas ng GMA7 na isang ultimate star na muling magniningning sa Kapuso Network. Ngayong araw ng Martes ay formal nang pipirmahan ni Jeneline ang renewal ng kontrata niya sa GMA7. Itutuloy na rin ang story conference sa gagawin niyang drama series na muli nilang pagsasamahan ng asawa niyang si Dennis Trillo. Isang action drama ito na ang gagawin nila na ang pamagat ay Sanggang Dikit. Ito dapat ang kasunod na gagawin ni Derek na pagsasamahan nila ni Andrea Torres, pero hindi na ito natuloy nang maghiwalay ang dating magkasintahan at nagpakasal na si Derek Ramsey kay Ellen Adarna, kaya hindi na ito na tinapos ng aktor ang kontrata niya sa GMA7. Ngayon ay itutuloy ni Jeneline at Dennis itong action drama series na ito na kung saan may isasama raw silang 2 veteran action stars. Ang sabi pa ni Jeneline, noong nag-end ang contract niya sa GMA7, wala naman daw siyang balak na iwan ang Kapuso Network. Gusto niyang manatili siyang isang kapuso, kaya muling pumirma siya ng exclusive contract dito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Salamat, Gorgie. Inikaya tumahan ng senatorial aspirant. Singer din po ito, si Attorney Jimmy Bondo, ang sambayanang Pilipino na magdasal at kumilos laban sa mapang-abuso sa kapangyarihan. Sarap ito ng pagpapatuloy ng mga pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes kaugnay ng isyu ng Pogo.
at umano'y extrajudicial killings noong Duterte administration. Ayon kay Attorney Bondoc, walang nagmabago at hindi tumitigil ang pang-aabuso dahil nasa kapangyarihan pa rin naman ang mga abusado. Idiin pa niya na isang malinaw na larawan ng Quadcom hearing ng kakulangan ng tunay na direksyon at malasakit para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ang mga pagdinigan niya nito ay dapat sana'y nakatuon sa paghahanap ng solusyon sa mga kritikal na isyu ng bansa. Pero tila nagiging entablado lamang ng bangayan at personal na interes. Sinabi pa ng abogado na sa halip na tugunan ng mga pangunahing problema tulad ng mataas na presyo ng bilihin, kumakalam na sikmura, kakulangan ng trabaho, sistema ng edukasyon na nangangailangan ng agarang pagbabago, nauuwi tayo sa usapin na hindi nagbibigay ng konkretong solusyon at balakid lamang sa pagunlad ng bawat Pinoy. 38 makalipas ang alas 4, pangalan ni Northern Samar Governor Edwin Ongchuan ginagamit na rin sa panloloko sa online ng mga scammer. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, may butag. Governor Edwin Ongchuan ay biktima na rin ngayon ng panluloko ng mga scammer. Ayon sa provincial government sa lalawigan ng Northern Samar, ginagamit ngayon sa online scam si Northern Samar Governor Edwin Ongchuan, mismong pangalan nito, litrato at contact information na nasabing gobernador. Pinag-iingat naman ng provincial government ang publiko at tinihikayat na iwasan ang financial transactions o pagbibigay ng pera, regalo at anumang mga hinihingi nitong mga scammer. Hinihikayat na ipagbigay alam ang anumang impormasyon na natatanggap gamit ang pangalan ng gobernador at iba pang public figures sa lalawigan ng Northern Samar upang agad na maimbestigahan. Hinihikayat rin ang publiko na iwasan na lamang ang pagsagot kung may natatanggap na kaduda-duda o kahina-hinalang mga komunikasyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jane. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga Kidapawan City na maagang gumigising tumututok sa atin. Magandang umaga ho sa mga taga North Cotabato. May buntag mo Gob Lala Mendoza ng North Cotabato, ha? Magandang umaga din po sa mga taga Midsayap, ha? Mga suki natin dyan. Buenos dias, Zamboanga. At Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Bicol. Sa mga taga Sursogon, ha? Kumusta na ho kayo? Kakasuhan ng hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ang dating mamamahayag na si Jay Sonsa at iba pang vlogger na nagpapakalat ng fake news kaugnay ng kanyang kalusugan. Ayon kay General Nicolas Torre III, Direktor ng CIDG, si Sonsa ang unang nagpakalat ng issue na siya'y na-ospital dahil sa isang karamdaman. Pero pinabulaanan ito ng general at sinasabing gawa-gawa lamang ito ng tinatawag niyang alipores ng Kingdom of Satanist Alliance. Paliwanag ni Torre sa ambush interview sa Campo Crame, desidido siyang magsampa ng kaso lalo't naapektuhan ng fake news na ito pati ang kanyang pamilya. I'm going to file several legal case against them kasi ang tinatamaan kasi ang pamilya ko eh. Dahil hindi na sa personal kundi, well, sa mga colleagues ko rin kasi hindi na tumigil aking cellphone, get well, ano nangyari sa'yo, anong sakit mo? So it's really a foul, no? So, may identify niyo, sir? Si Jay Sonsa, at saka yung isang, nakalimutan ko yung isang vlogger din na, pero ang isang nakita ko unang-unang nag-post nun si Jay Sonsa. Magandang umaga sa mga taga-Aglipay, Quirino. Walang time na tao na Aglipay, no? At sa mga taga Santa Maria, Laguna. Kamusta na po kayo, ha? Magandang umaga din po sa ating mga seafarers, ha? Sa ating mga mandaragat, sa ating mga OFW. Maraming salamat sa inyong sakripisyo. Sa inyong mga ipinapadalang dolyar, kaya tumatatag po ang dollars dito ho sa Pilipinas, ha? Salamat po sa inyong sakripisyo. Lalong-lalo na sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, at sa Middle East. At everywhere in the world. Evan Lang, kumusta ka na dyan sa Las Vegas, Nevada, ha? Muli magandang umaga din po sa ating Midnight Singer. Balik na yung TikTok sa US, kaya okay na ulit, ha? Magandang umaga sa ating mga Midnight Singers, sina Junior Bao, Ma'am Lloyds, si Tita Cora at saka si Sir Manny, and din si Art at Linda dyan po sa San Diego, California. Magandang umaga din sa mga nakatutok sa atin dyan sa New York, US of A at New York, Cubao. Baka pauwi kayo ng Pilipinas, ha? Uli, paalala ho natin ang mga magbibigay ng regalo ngayong pong Valentine's Day.
Tangerine Chocolate. Yan, ha? Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. Ala pa ho sa mga grocery stores, ha? 0919-095-5935. Malaki din daw yung kanilang order abroad, ba? Ayos, ha? Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyong po, mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce po ang mga magnaniyog, ang mga magsasaka ng kalidad na cacao beans. Ngayon, pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ng mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat pagtangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Maganda umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga, driver ng isang delivery truck patay habang dalawa naman ang sugatan sa nangyaring hold-up sa barangay Tambangan, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Hinarang na mga kalalakihang armado ang isang ice cream delivery van sa bahaging National Highway ng Barangay Timbangan Elementary School, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Ayon sa ilang nakawitness, 2 armadong katao ang pinagbabaril ang driver at 2 kasamahang empleyado na nasa loob ng truck sa katinangay ang bag na naglalaman ng benta o koleksyon. Dead on the spot ang hindi pa nakikilala ang driver habang nadala naman sa pinakamalapit na pagamutan ang 2 kasamahang empleyado na sugatan. Ayon sa Sharif Agwak Police Station, naka-coordinate na umano sila sa iba pang units ng law enforcers sa mga katabing bayan at ongoing ang kanilang hot pursuit operation laban sa mga hold-upper. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sukran, Jun. Maraming salamat. 45 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Duman po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwento kutsero, hindi po mga testimonial, ha? Clinical trial, human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po naman napakapukutan po nito na pag pumasok po sa katawan, na-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang sabi po ng mga dalubhasa, yung tinatawag nilang commander ng ating immune system. Kaya habang tayo po natutulog, gumagana po yung PDC, itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan. Kaya muling napalalakas po nito ang ating immunity. Yan, nakatutulong po ito para magkaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, himbing tulog mo, kinabukasan magandang gising mo. Yung pagharap mo ng salamin, sasabihin mo, naku, ay ba nasyado ang pogi mo ngayon? Diba? Siyempre, sasagot naman yun, sasagot ka naman, since birth. Yan. Lakasan lang ng loob yan. Kaya para ho sa dagdag na impormasyon, kung may mga concerns pa ho tayo tungkol sa postbiotic o sa Ultabayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Meron pong mga medical experts na nakastambay dyan para sumagot sa inyong mga concerns. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero muli, ang ating pong paalala, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Serye na aksidente sa Bypass Road sa Tacloban. Inaasahan na may iwasan matapos na ilagay ang solar portable traffic lights at mga early warning device. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Jimmy, maupay nga aga. Inaasahan mababawasan na mga aksidente sa lansangan sa Bypass Road Tacloban matapos lagyan ng mga portable solar traffic lights at early warning devices. Ito ang sinabi ni Tomico Chief Engineer Gary Soriano sa isang panayam. Para makaiwas sa aksidente, nilagyan ng traffic enforcer ang lugar ng portable solar traffic lights at early warning devices. Kasama rin na lagyan ng barriers para dagdag proteksyon sa mga vehicle kontra aksidente. Ito na ang mga hakbang ng Tomico Traffic Engineering Team at Tacloban City Police Office para maiwasan ang seryeng mga aksidente. Nabatid ang Bypass Road ay palagi may nangyayaring aksidente
Talo na ang pababa ng daan sa Marlick Highway harap ng gasoline station. Noong nakaraang araw lang may isang tricycle ang sinalpukan ng SUV kung saan dalawa ang namatay. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Live naman mula sa Washington, USA. Kasama na natin si Joyjon Balrete Acol. Joyjon, magandang umaga. Kumusta kayo ngayon dyan sa Washington? Magandang umaga dyan sa Pilipinas, Kuya Angel, at magandang hapon naman dito sa amin sa bansang Amerika. Formal nang nanumpa bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos, si Donald Trump. Pinangunahan ito ni U.S. Chief Justice John Roberts ang panunumpa ni Trump sa loob ng Capitol Rotonda. Alam niyo ba mga kababayan, bukod sa Abraham Lincoln Bible para ay sinama ni Trump ang kanyang sariling personal na Biblia sa kanyang panunumpa. Pero nagtataka ang mga nandoon kung bakit hindi pinatong niya yung kanyang kamay. Samantala, matapos ang panunumpa ay nagpaputok ng 21 gun salute ang US military bilang tradisyon sa pagpupugay nila. Sinagawa sa loob ng Capitol Rotunda ang panunumpa ngayon dahil sa labis na lamig dito sa amin sa Washington DC. At it's -5 Kuya Angel, but feels like -10 ngayon. Huling sinagawa ang indoor ng panunumpa ay noon panahon ni dating US President Ronald Reagan noong 1985. Bago ang panunumpa ni Trump ay nanumpa na rin bilang kanyang Vice Presidente si J.D. Vance na pinangunahan naman ni US Supreme Court Justice Brett Kavanaugh. Dumalo sa nasabing panunumpa ang mga napiling bubuo ng kanyang gabinete. Ganon din ang mga dating Pangulo ng Amerika at kanilang mga asawa. Samantala ang mga taga-suporta ni Pangulong Trump kanina, Kuya Angel, ay nagsagawa ng marcha papuntang Capitol One Arena at ang iba ay nakasuot pa ng tinatawag na Proud Boys jackets at placards at tarpaulin. Maraming mga tao ang nakita sa labas ng Capitol One Arena. Sa mga kung saan ako ngayon ay nandito, ang ilan ay magdamag na pumila upang pumasok sa arena at ang arena ay nagsilbing karagdagang viewing area para sa mga dadalo at dito gaganapin ang Inauguration Day Parade na hinihintay namin ngayon. Ang inauguration ay kasabay ng Martin Luther King Jr. Day, isang federal na holiday kung kaya't nasa mataas na level ang ipinatupad ngayon na seguridad sa loob at labas ng Washington DC. Mahigit sa 25,000 mga tauhan at 4,000 mga opisyalis mula sa pwersa ng National Homeland Security, National Guard, Federal Bureau of Investigation, Metropolitan Police Department at pang mga federal agents sa buong estado. Kanina, sumaksi sa panunumpa bilang ika-47 Pangulo ng Amerika ni Trump sa US Capitol Rotunda ang mga dating Pangulo ng Estados Unidos na sina dating US President Bill Clinton at asawa nito na si dating US Secretary of State Hillary Clinton. Ganon din si ex-President George W. Bush kasama ang kanyang asawa na si Laura Bush. At mag-isa naman dumating si dating US President Barack Obama matapos ang pagkumpirma ng kanyang asawa na si Michelle na hindi ito makakadalo. Nakatanggap naman ng standing ovation kanina si Mike Pence na nagsilbing Vice Presidente ni Trump noong unang termino nito. Una nang nakarating sa Capitol Rotunda kanina ang mga anak ni Trump na sina Ivanka, Donald Trump Jr., nandyan din si Tiffany Trump, si Eric at Baron Trump. Nandun din ang mga US Supreme Court Justices. At lahat ng mga napiling gabinete ni Trump ay dumating, ay sumaksi din sa panunumpa. At ito, take note mga kababayan, sa kanunahang pagkakataon sa kasaysayan ng Amerika, inimbitahan ang ilang dayuhang pinuno ng ibang bansa para sa isa sa pinakakaraniwang tradisyong panunumpa ng isang Pangulo ng Amerika. At sa nakuha kong mga listahan, para lang ito sa DZRH at radyo natin, si Chinese President Xi Jinping ng China ang unang inimbitahan. Pero ang kanyang ipinadala dito ngayon dito sa Amerika, sa Washington, ay ang kanyang Chinese Vice President na si Han Zheng. Ganon din si Argentinian President Javier Milei, Italian Prime Minister George Meloni. Ang pro-Western na si dating Pangulo ng Georgia na si Salome Zurabishvili ay dumalo kanina, nakita ko, nasilip ko siya bilang panauhin ni US Republican Congressman Joe Wilson ng South Carolina. Ganon din, inimbitahan si French President Emmanuel Macron, pero hindi ko siya nasilip kanina. Ang iba pa mga leader ng ibang bansa ay nandito rin at hindi ko nababanggitin sa sobrang dami nila. Samantala, maliban kay Philippine Ambassador to the US, Ambassador Baby Romualdez, nakita ko rin kanina dito. At mapala din tayo na isa sa mga sumaksi
nandito ngayon kasama ko sa Capital One Arena, hindi ko lang mahagilap kung nasaan siya ngayon, ay dito sa inauguration ni Trump, ay si Pinoy lawyer Jordan M. Pizaras. Ang abogadong Pilipino na si Pizaras ay legal counsel naman ng negosyanteng Amerikano na si Timothy Strong, na ngayon kami ngayon ay nandito sa Capital One Arena. Kuya Angel. Wala si Elon Musk? Hindi nag-attend? Nandun siya. Actually, nandun siya sa likod ng mga anak ni Trump. Oh. Nandun siya. So ganun siya kabagyo, ha? Ganon siya kabagyo, nasa likod ng mga anak, ha? Oo, nandun siya. Oh. Ganun kalakas ni Elon Musk. Si Elon Musk. Sa likod mismo, parang kapamilya lang. So ano mangyayari after today, after ng parade? Mayroong tinatawag na inauguration ball na gaganapin at yan makakasama ang ilan mga close friends at mga alay ni mayroon din mga inimbitahan ng mga ambassadors sa inaugural ball matapos ang parade dito ngayon sa Capital One Arena. Okay. Jojon, maraming salamat sa update na yan at halatang talagang ang lamig dyan dahil balot na balot ka. Ayan, ha? Teka muna. May mga pronouncement na mukhang talagang ipupursige ni President Trump yung mass deportation. Nagpahayag ng Vatican at sabi ng Vatican isang napakalaking problema yung gagawing mass deportation ng mga illegal migrants dyan, o illegal immigrants dyan sa Amerika. Binanggit niya sa kanyang speech kanina, Kuya Angel, at yun ang unang pagtutuunan niya ng pansin. Sabi niya kanina sa kanyang talumpati. So, paano ngayon yung mga TNT natin dyan? Relax lang sila. Relax lang daw sila, sabi. May mga lawyer naman dito na kaya silang tulungan. Pero hindi basta-basta ang gagawin sa kanila, hindi basta-basta sila ay ipababalik sa kanilang mga bansa dahil mayroon pang batas na sinusunod ang bansang Amerika. Tsaka essential din talaga naman yung function ng ating mga kababayan dyan, di ba? Yung trabaho pinapasukan nila, yung serbisyong kanilang ginagawa ay essential and necessary. Siguro naman isa sa alang-alang yan dun sa binabalak na mass deportation ng mga immigrants. At saka yung iba, syempre inaasikaso din naman nila na maging legal na yung kanilang pananatili dyan. Alam ho ba ninyo na ang Estados Unidos o yung mga kababayan natin sa Estados Unidos ang isa sa pinakamalaking dollar na contributor ng Pilipinas. Actually, number 1 kayo sa may pinakamalaking remittance ng dollar dito sa Pilipinas. Jojon, thank you for joining us. Ingat ka dyan. Nagulot live dito sa Washington, D.C., USA para sa MBC Media Group at radyo natin. Ako si Joyon Baladuti Acol. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jojon. Ganda Umaga, Pilipinas! Dalawang estudyante lumahok naman sa Hong Kong International Science Olympic Heat Round, tumanggap ng Bronze Award, pero pinarangalan din ho sila ng LGU ng Pilar Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Pinarangalan ng LGU Pilar sa Bataan itong sina Steven Nebrel Maremia at Leanne Raver Reyes na nagkamit ng Bruce Award matapos lumahok ang dalawa sa ginanap na Hong Kong International Science Olympic Heat Round noong December 8, 2024. Pinarangalan sila kahapon ng umaga ng LGU Pilar sa ginanap na Monday Flag Raising Ceremony sa harap ng munisipyo ng Pilar sa Bataan. Ang pagbibigay parangal sa kanilang tagumpay ay patunay sa kanilang sipag, tiyaga at dedikasyon sa larangan ng agham. Ang LGU Pilar ay labis na nagagalak sa kanilang tagumpay at nagpapasalamat sa kanilang pagiging inspirasyon lalo sa mga kabataang mag-aaral sa Bataan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pahabak kay kayuhan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Umaasa ang Pangulong Bongbong Marcos na magmamanufacture din ang Tesla ng electronic vehicles sa mga e-vehicles dito sa Pilipinas. Ito ang pinahayag ng Pangulo sa pagbubukas ng Tesla Center sa Taguig City. Kumpiyansa ang Pangulo na makatutulong ito sa workforce ng bansa, lalo na sa pagtataguyod ng environment-friendly na transportasyon sa gitna ng paglaban ng bansa sa climate change. So today, we mark another significant step in our fight against climate change. While it is true that electric vehicles are currently seen as premium products, Tesla's entry into the Philippines marks signals much more than high-tech cars on the road. It is a step
a very significant step forward to our long-term transformation towards a more environmentally friendly transportation system. Determinado naman si Senator Amy Marcos na tugisin ang mga rapists at iba pang nang-aabuso sa mga kababaihan man o mga kalalakihan. Salig ito sa isinusulong niyang Republic Act 11648 na nais sa batas noong 2022 upang amyendahan ang anti-rape laws of 1997. Bilang may akda ng nasabing batas, hinikayat ng senadora ang Marcos administration, partikular na ang mga nagiging biktima ng sexual abuse at mga pagmamalupit na makipag-ugnayan kaagad sa mga otoridad sa mga pulis at sumailalim sa medical legal examination kung kinakailangan. Maaari na niyan tumulog sa Department of Social Welfare and Development para sa kinakailangang therapy at suporta. Tiyak pa ni Senator Marcos na patuloy niyang isusulong ang mga inisyatiba at mga panukala na magtataas ng proteksyon at pangangalaga sa kabataan. Sa pamamagitan ng pagpigil sa pang-aabuso, nabigyan niya ang mga kabataan ng pagkakataong lumaki ng may dignidad, tiwala sa sarili at kakayahang abutin ang kanilang mga pangarap. Sa ilalim ng Republic Act 11648, itinataas na ang age of sexual consent mula 12 years old ay 16 years old upang masiguro na ang mga bata ay may sapat na proteksyon mula sa anumang uri ng pang-aabuso o karahasan. Talagang pahirapan yan, pero kinakailangan talaga magpakatatag at i-report yan sa ating mga otoridad. Kung yung BHW, kumare o kakilala ninyo, yung DSWD, kahit yung barangay, yung PNP, maraming pagtutunguhan, tapos magpatingin sa doktor para may ebidensya at mapatawan ka agad. Kung pwede naman, papakiusapan yan sa loob ng pamilya, pero hindi talaga pwedeng palampasin yan na walang kaso o walang report o walang therapy. Si Senator Amy sa Town Hall ng radyo natin nationwide. Ay, sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon at doon sa mga naghahanap na magandang investment opportunity, nagpapatuloy po yung inaalok sa atin ng Westchester Realty, yung pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon. Si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at saka si Vera Prestige. Ito na nag-aalok ng easiest term. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Kaya with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after ng take out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang township ay nasa loob mismo ng sa township, nandun po ang palengke, ang mga grocery store, simbahan, eskwelahan, pati munisipyo. At napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Tawag na po sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kami manalo ng hanggang 25,000 pesos sa Royal Scratch and Win promo. Umaga, Pilipinas! 5:01 ng oras sa buong kapuluan. Diya sa mga suki natin dyan po sa Spain. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas. Ito po si Angelo Balmones at makakasama niyo po ako hanggang mamaya pang alas 6 na umaga. At ulitin ho natin, ngayon po ay January 21, 2025. Kaobet Madrina muna mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa mga tagapakinig natin. Wala pa rin tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin tayong minomonitor na low pressure area. Pero maaari pa rin maging maulan sa may bahagi ng northern and eastern Samar dahil po meron na tayo ngayong shear line. Ang shear line ay ang boundary or bagaan din sa pagitan ng malamig na hangin amihan at ang mainit na hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko easterlies. Ang easterlies din ay magdadala naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa bahagi ng Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Meron pa rin po tayong amihan na siya naman magdadala ng mga mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley, gayon din sa Aurora at Quezon. Habang sa Kamaynilaan ngayong araw, inaasahan natin ang generally fair weather pa rin
na may mga isolated o pulo-pulong mga may hinang pag-ulan na dulot ng amihan, habang may mga thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sir Angel, wala po tayong nakataas na gale warning ngayon, kaya di kasi naman pumalawat yung mga sasakyang pandagat, maliliit ang mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Iba yung pag-ingat na naman po kapag meron tayong mga thunderstorms kung minsan ito ay nagpapalakas ng alon ng karagatan. Oo, tsaka delikado ho yung mga thunderstorms na yan dahil may mga nadidisgrasya pa rin ho sa tama ng kidlat. Kaya ingat ho tayo, ha? Yes po, tama po kayo, sir. Oo. Temperature sa Baguio? Sa Baguio po, yung agwat ng ating temperatura ngayong araw ay mula 15 to 24 degrees Celsius, habang sa Tagaytay, nasa 22 to 28 degrees Celsius po. Ay, hindi ganun kalamig? Opo, kasi yung isang reason po, wala po tayong gale warning ngayon, hindi po ganun kalakas yung amihan. Pero dito sa may bandang Rizal, malamig din eh. Sa may bahagi po ng Rizal, sa particular po sa Rizal. Normally kasi may area po na pag mabundok. Antipolo. Sa Tanay po, like sa Tanay ho natin, nakakapag-monitor po tayo na mas mababang temperatura kasi medyo mataas na. Pero Metro Manila? Pero dito po sa Metro Manila, yung agwat ng temperatura po natin ay mula 24 to 31 degrees Celsius, 30 to 31 degrees Celsius po. Maalinsangan talaga, ano ha? O siya, sige. Kaobet, maraming salamat. Good morning. Maraming salamat po. Si Kaobet Madrina mula po sa Pag-asa. At ngayong araw na ito nga, sabi ko ho sa inyo, magsisimula naman yung planetary alignment, ano ha? Oo, ang tawag dito, maghahanay, di ba? Ngayong araw na ito, yung pong 6 na planeta. Matapos ang naging meteor shower nitong unang bahagi ng 2025, isa na namang kakaabang-abang na pangyayari sa kalawakan ang mangyayari ngayong Enero. Partikular na nga po ngayong araw na ito, di ba? Ivan, January 21. Ayan, ha? Ayon sa Star Walk Space, isang planetary alignment ang mangyayari mamayang gabi, kung saan magpapantay-pantay ang Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Venus at Saturn. Sa 6 na planetang ito, ang Mars, Jupiter, Venus at Saturn ang nila ay pinakamagiging visible sa mata ng tao, habang kailangan mo naman ng high-powered na binoculars para makita ang Neptune at Uranus. Magdedepende pa rin daw sa inyong lokasyon ang visibility ng planetary alignment. Pero kung hindi mo maaabutan ito ngayong araw, mananatili naman ang alignment na ito ng ilang araw. Ayan, ha? Ayan, pinakamaganda ho. Tingnan ho natin, mamayang gabi, ha? Punta ho kayo sa pinakamalapit na tanggapan ho ng Pag-asa at baka may mga nakaset po sila diyang powerful na mga telescope, ano, ang mga binoculars, para makita ho natin yung binabanggit po na planetary alignment. Ha? Pero magtatagal pa yata hanggang February yan, di ba? Hanggang February. Oo. Kaya lang, sa 23, muli namang sisikat ang araw, sabi ko nga sa inyo, sa Barrow, Alaska. Ayan, after 65 days ng mahabang dilim, long dark night, mula noong November 18, 2024, hindi na sila sinikatan ng araw. Lungkot doon, ano ha? Haba ng araw, 65. Haba ng gabi, 65 days silang walang araw. Kaya sa sa January 25, inaasahan nila na magiging maliwanag na muli ang kanilang paligid. Hindi gumagana solar light doon pag gano'n pa. Alang araw eh. Samantala, Maga Pilipinas. Eto si Ma'am Cathy Stabilio ng Bantay Bigas. Ma'am Cathy, magandang umaga po sa inyo. Kumusta ang bigas natin? Masaya na kayo, ha? Ayan, meron na tayong maximum suggested retail price ng bigas. 58 pesos sa imported na bigas. Good morning, Ma'am Cathy. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig dito sa DZR8. Yan ha, baka naman may reklamo pa kayo niyan, ha? Mayroon ng suggested retail price na 58. Actually, Sir Angel, yung suggested retail price na 58 pesos per kilo sa imported ay, kung titignan natin, ay para sa amin para sa malawak na bilang ng mga consumers at siyempre kasama na rin ang ating mga magsasaka, ay mataas pa rin ito given na bumaba yung tariff natin, bumaba yung presyo ng bigas sa world market. So meron tayong mga nakikita na imported na 54, 50, 55. So yung paglalagay ng suggested retail price na napakataas,
tiyak hihilain niya yung iba pang mga presyo dahil mataas na yung inilagay niya given na ang binabanggit ay maximum suggested retail price. So, ang nakakatakot dito yung maari pa niyang hilain yung mga mabababa na ating locally produced na bigas dahil sa ang taas-taas ng paglalagay ng suggested retail price. Sa imported. So, teka ma'am, hindi ko maintindihan, bakit hahatakin ito ang locally produced? Kasi mataas masyado yung paglalagay. So yung pwedeng siyempre yung ating locally produced ay meron na tayong nakikitang 50, meron pa nga tayong nakikitang 48, mga ganyan. So yung ano ba, yung patlang ba, yung taas yung baba. So pwede niyang itaas kasi masyadong mataas yung suggested retail price na biglang ganun. Gaya ng nabanggit natin kanina, bumaba sa world market, bumaba yung taripa, todong pagbaba ng taripa. Kaya dapat hindi 58. Kailangan, oo, dapat mas bababa doon para halos ipantay doon sa mga ating mga 50, 55, yung mga ganyan. Pangalawa, Sir Angelo, ay ang masakit dito sa Pilipinas, bakit tayo lagi tumitingin sa pag-i-import? Bakit natin nakakalimutan yung capacity natin na mag-produce dun sa ating pangangailangan? Nakakalungkot na nitong nagdaang taon ay umabot sa 4.68 million metric tons yung ating inangkat at all-time high, pero hindi bumababa yung presyo ng bigas. Kailangan nila maglagay ng suggested retail price, kailangan nila magtanggal ng labeling na kung titingnan ng Bantay Bigas yung labeling ay anti-consumer yan dahil tatanggalin mo yung mga pangalan na yung may pinagpipilian silang mga pangalan na dati na nilang binibili. So pag tinanggal mo yan ay mas lalo silang mahihilo na sana ba yung regular kong binibili dito, yung mga ganyan. Tapos again, naglabas sila ng Only Rice, Nutri Rice para ipakita na may pagbaba yung presyo ng bigas. Pero ang very artificial yung mga ginagawa nilang pagbaba ng presyo ng bigas dahil andyan sa Kadiwa, pag i-import ang kanyang solusyon na alam naman natin na yung presyo sa world market ay napaka-volatile. Tayo pa yung yung trigger nung pagtaas ng presyo ng bigas sa world market dahil sa laki ng ating import. At sa tagal na natin nag-i-import, hindi bumaba yung presyo ng bigas. Okay. Ma'am Cathy. Hindi bumaba yung presyo ng bigas dito sa ating magkano ang farm gate ngayon? Ang farm gate price ng palay? Ng palay ay so far ay wala pang anihan ngayon, ano? Oo, wala pang anihan. Pero yung pinakamasakit dito, Sir Angel, nung ibinaba yung taripa ng 15% ay that was July. Kaagad naramdaman ng ating mga magsasaka yung mababang presyo ng palay nila na yung ating mga nakukuhang datos sa baba nun ay 12 hanggang 18 pesos per kilo yung pagbili nung palay ng ating mga magsasaka dahil doon sa napakababang taripa. At yung pagbaba ng taripa ay talagang yung volume ng ating in-import ay talagang lumaki. 30% ang inilaki last year. Pero yun nga, hindi bumaba yung presyo ng bigas. Dahil talagang ang presyohan ng bigas na rin dito sa Pilipinas dahil liberalize yung ating industriya sa bigas ay nakatungtong na doon sa presyo ng bigas sa world market. Kaya nga laging binabanggit ng DA na ay ang mahal kasi ng presyo ng bigas sa world market sa pag-import na natin ngayon. Ma'am. Kaya hindi takataka na mataas ang presyo ng bigas dito sa bansa. Para sa amin, Sir Angel, ay talagang ang pinakapulot dulo dun sa napakataas na presyo ng bigas at hindi mawawala-walang presyo ng napataas na presyo ng bigas sa ating bansa ay yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law na mas pinatindi yung mas pinatindi yung kita ng mga importers at mga millers, traders dito nung ibinaba niya yung taripa sa 35% to 15%. At ang kawawa dito, siyempre yung ating mga consumers,
ang ating mga magsasaka na baon sa utang, yung panawagan namin na 25,000 support subsidy, yung panawagan namin na 25,000 compensation dahil dun sa pagkasira ng palay ng ating mga magsasaka nung last year. At ngayon ay hindi na nila alam kung saan sila mangungutang dahil hindi sila nakabayad sa utang. Yun yung hindi nakikita ng gobyerno na kailangan talaga mag-subsidize sa production cost ng ating mga magsasaka para maitaas. Hindi ba sila maitaas yung yield production nila sa production sa palay. Hindi ba sila nakatanggap ng ayuda galing sa AKAP? Wala. Sorry Sir Angel, yung AKAP ay mukhang napaka dito sa kamay nilaan. Ito Sir Angel, talagang pagdating sa ayuda, alam naman natin kung paano dinidistribute yung ayuda. Despite yung meron din binabanggit ang gobyerno para sa ating mga magsasaka, ito yung RCEP, yung Rice Competitive Enhancement Fund. Pero sobrang insignificant given na umaabot sa 60,000 pesos per hectare ang cost of production ng ating mga magsasaka. Ma'am Cathy, kailan ang susunod na anihan? Dapat mga March, di ba? Ay, oo. Mga February to March meron na tayong anihan. Sige, tingnan natin. Nag-aani na yung ating mga magsasaka. So, dyan sa anihan na yan, Sir Angel, china-challenge natin yung gobyerno na talagang bilhin na niya yung significant volume ng ani ng ating mga magsasaka at ito ay ang kanyang ipagiling at dalhin niya sa palengke sa pamamagitan ng subsidized price din para yung nagsasabi na sila ay nakakaranas ng involuntary hunger, yung nagsasabi na 63% sa ating population ay mahirap, gutom, ay yan dapat ang challenge sa gobyerno na kailangan niyang tugunan. Gawin niyang priority yung ating industriya sa agrikultura. Sabi ng ating mga magsasaka, kayang-kaya nilang likhain ang pangangailangan natin sa pagkain at hindi sa pag-i-import. Okay, Ma'am Cathy Estabilio, maraming salamat to. Thank you. Salamat Sir Angel at mabuhay kayo. Salamat po. Salamat. Spokesperson ng Bantay Bigas si Cathy Estabilio. Alam ho niyo, isa pang problema, yung mga maliliit na mga rice mill, yung mga kiskisan, nagsara. Paano? Hindi nga sila makapag-compete doon sa mga imported. Tapos kadalasan sila pang pinagmabagsakan ng mga imported na bigas, nagigilingin uli. Pagkatapos well-milled rice na. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga ho sa mga taga-Aurora province. Ayan, ang selling price dito 15 to 17 pesos per kilo. Yan daw po yung farm gate price. Magandang umaga din po sa mga nagtatrabaho dyan sa Shanghai, China. Maglulunsad naman ang chicken layer program ang Department of Agriculture ngayong taon. Nagkakahalaga ito ng mahigit sa 85 million pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng programa na mapasiglang produksyon ng itlog sa Pilipinas. Sa ilalim nito ay patutupad ang Lab Project para sa pagtatayo ng small-scale egg production sa ilang piling lugar sa buong bansa. Partikular na target ng proyekto ang mga magsasaka, mga community group, mga kooperatiba at mga asosasyon na tutukuyin ng Regional Field Office ng DA at Local Government Unit. Dito bibigyan ang mga benepisyaryo ng module, mga manok, kulungan, vitamins at feeds ng manok at iba pang kagamitan na nagkakahalaga ng 79,500 pesos. Tiwala ang kalihim na sa pamamagitan ng nasabing programa, masisiguro ang food security sa bansa. Magkakaroon ng agarang mapagkukunan ng pagkain at kabuhayan ang mga Pilipino. 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Baka may mga importante kayong lakad, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family wrapping compound improved alcohol, ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 17 na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is... Magandang umaga po sa mga taga Hayward, California. Raimundo Orsabia, kumusta ka na dyan, ha? At saka sa mga suki ho natin dyan po sa Belgium. Good
Mercy Roger, Germers, magandang umaga po sa inyo, ha? Ingat po kayo dyan. At magandang umaga. Uy, Mayor Senny Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga. Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Siyempre, huwag natin kalimutan si Kador Plato. Magandang umaga po sa inyo, Kador, ha? Dyan po sa Bulacan, ha? Tsaka sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng Kapuluan. Uy, Kador! At tsaka Dr. Flor Tesoro. Tingnan nga ho ninyo, baka po pwede nating bitbitin dito sa Pilipinas yung technology na dinevelop dyan sa Sikkim, India. Sa Sikkim, India ho kasi, inaalis na nila yung mga plastic PET na mga bote. Ang pinupush nila doon ay bamboo bottles. Kita ho ninyo, bamboo bottles po dahil yan po ginagamit nila ngayon bilang pamalit sa plastic. Hindi lang highly biodegradable, makatutulong pa ho ito ng husto para mapanatiling ligtas ang ating mundo sa patuloy na pagkasira. Alam naman ninyo ang kawayan, damo ho yan eh. Kaya kahit na itanim ho ninyo sa mga kalbong lugar, tutubo at tutubo yan. Gaya ho nitong ginagawa ngayon ng grupo ho ni na Kador Plato dyan po sa Bulacan. Yung pong watershed area ho ng Angat at saka Norsagaray, tinataniman ho nila massively ng kawayan. Kaya nagkakaroon po ng pagkakakitaan yung pong mga katutubo at the same time napapanumbalik po natin ang pagkaberde ng atin pong watershed. Salamat, Kador, ha? At doon sa mga nagtataguyod dyan, ha? Oy, GM Edmanda, pagaling ho kayo, ha? Samantala, magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Dallas, Texas. Kung ang eleksyon daw po sa Olonga po ang pag-uusapan, tapos na ang bakbakan. Tapos ang bakbakan. Congratulations kay Attorney Roland Paulino Jr. Sa pinakahuling survey, consistent naman ho ito. Sa pinakahuling survey, ang kanyang rating ay 64%. Yung pinakamalapit na kalaban si Echi Ponghe 18, si Jong Cortez 10% at saka si Arnold Bigapria 8. So pagsama-samahin man natin ang botong makukuha nitong tatlong kalaban niya, hindi pa inaaabot. Ayan, ha. Sa Caloocan, kumusta bang laban dyan, ha? Pero sa Marikina, ganun din. Hindi, Pasig pala, sa Pasig. Ganun din ho halos yung bakbakan. Gulay, bagsak presyo sa Baclaran Market sa Parañaque. Mabuti naman. Detalye na balita mula kay Giselle Recaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Good morning din doon sa mga nagbabudget sa pamilya dahil sabay-sabay na bumaba ang presyo ng mga gulay dito sa Baclaran Market. Ang kamatis nagmura sa 120 ang kada kilo mula sa 220 pesos. Ang labuyo 500 mula sa 850 hanggang 1,000. Abang ang sibuyas 130 na lang ngayon mula sa 150 pesos doon. Nagmura rin sa 350 ang kada kilo ng bell pepper. Mula sa 550 pesos ang siling pantigang 150 pesos ang kada kilo mula sa 250 habang ang luya naman mabibili ngayon sa 160 mula sa dating 200. Ang kalamansi 65 pesos ang kada kilo mula sa 80. Ang bawang 170 mula sa 200 noon. 110 naman ngayon ang sitaw mula sa 180 ang kada kilo habang ang sayote mabibili sa 35 pesos mula sa 65 pesos. Mabibili naman sa 150 ang kada kilo ng broccoli mula sa 350 pesos. Ang repolyo 65 mula sa 95 pesos. 80 naman ang pechay mula sa 120 pesos ang kada kilo. Habang ang upo 35 ang kada peraso mula sa 55. 50 naman ang ibinagsak ng presyo ng patatas na 130 ang kada kilo ngayon mula sa 180 pesos noon. Ang ampalaya 130 mula sa dating 200 ang kada kilo. 45 naman ang pepino mula sa 65 pesos ang kada kilo. Ang toge nagkapako sa 40, gayon din ang isang tali ng talbos na 10 pesos ngayon. Ayon sa mga nagtitinda dito sa pamilihan, maraming gulay o maraming supply ng gulay ngayon dahil wala namang bagyong namiminsala sa mga taniman, kaya mababa rin ang presyuhan. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Recaport. Mabuti na lang bumababa ang presyo ng mga gulay. Ano ha? Maganda umaga, Pilipinas! Mayor Guard Montojo ng Romblon. Kumusta na ho kayo? Para ho may pamalengke ho tayo. Sali ho kayo dito sa ating mahiwagang tunog dahil 4,000 na ang nag-iintay na premyo. Mahiwagang tunog!
Ano yung electronic something na ginagamit natin pagkatapos maligo gamit ang Shield Bath Soap, ha? Mas maganda pagka naligo kayo gamit Shield Bath Soap, saka nyo ito gamitin. Ang inyo pong sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Tapos, ang mga sasali po sa atin online, kamukha ho ng nanalo last week, sumali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Nang sa gayon, mabilang ang inyong sagot. Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo huy mag-ultabayo, pero ang sabi ho ng mga dalubhasa, ang ultabayo mas maganda i-take 2 kapsula 1 oras bago matulog. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrein plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwento kutsero, hindi po mga testimonial, clinical o human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrein plasma. Kaya naman pagpasok nito sa ating katawan, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, na kung tawagin po ng mga eksperto ay commander ng ating immune system. Kaya napapalakas nito ang ating immune system dahil itinataboy nito ang mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Nakatutulong ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, magandang gising. Pagka magandang gising, magandang disposition mo sa maghapon. Yan po ang benepisyo sa atin ng ultabayo. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text lamang po kayo sa 0917-110-6580. May mga medical experts ho tayo nakastambay dyan. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung kaya't rekomendado po ito ng mga doktor. Available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero ang mahalagang paalala ho natin, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Nakapag-full tank ba kayo kahapon? Kung hindi, nako! Tuloy na natin ang ating mga balita. Kasado ng ipatupad ng mga oil company ang mahigit sa 2 pisong taas presyo ng mga produkto ngayong araw. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, 2.70 ang itataas sa bawat litro ng diesel. 2.70 sa bawat litro ng diesel. 2.50 naman sa kerosene, 1.65 sa bawat litro ang pagtataas sa gasolina. Epektibo na ang implementasyon ng malakihang taasingil ng petrolyo alas 6 ngayong umaga. Habol na, full tank nyo na yan. No, ha? Kaya lang kinabukasan, ubos na uli. 1 year nyo lang napakalibangan yung full tank nyo. Ito na ang 3 sunod na linggo ng pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Paliwanag naman ng Department of Energy. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ay bunsod ng sanksyon na ipinatupad ng Amerika sa Russia. Apektado dito ang nasa 1.6 million barrels per day na supply ng langis mula Russia. Dahilan para humigit pa sa oil supply o humigit pa ang oil supply sa buong mundo habang malakas ang demand ng krudo sa malalamig na mga lugar. Kaya kawawa ho itong Mindoro, isa ho sa mga lugar na namumroblema ngayon. Kasi ang ginagamit nila krudo eh. So, Oriental Mindoro. So, tuwing tumataas ang halaga ng diesel, tataas din siyempre yung singil nila ng singil ng kuryente. Ay, Diyos ko, ginoong buhay ito. Kaya nga sabi ni Governor Rod Valencia, bakit ba hindi natin subukan yung mga ipinapanukalang paraan para mapababa ang halaga ng kuryente dyan po sa Oriental Mindoro? Maganda umaga, Pilipinas! Inabulaan na naman ng Department of Budget and Management ang alegasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 National Budget sa kabila ng may mga blankong item umano ito. Paliwanag ng kagawran, ang ipinakitang blank pages ng dating Pangulong Duterte ay mula sa Bicameral Conference Committee report at hindi ang General Appropriations Bill o GAB. Malisyoso at irresponsable nila ang alegasyon na tinawag ng DBM na completely false at reckless. Kasabay nito, hinimok din ng publiko na maging mapanuri, maingat at beripikahin muna ang mga impormasyon bago mag-ukasa.
Hinikayat din ng ahensya ang lahat na iwasang magpakalat ng mga maling impormasyon. 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga, nahuli ng National Bureau of Investigation ang isang Chinese national kasama 2 Pilipino na kasabwat nito ng pang-espiya sa Pilipinas. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, gumagamit ang mga ito ng makabagong teknolohiya at mga kagamitan para mangolekta ng iba't ibang impormasyon. Lumalabas na tinitiktikan ng 3 nasakote ang mga paliparan sa bansa, mga kampo ng militar, local government agencies, EDCA sites at maging mga shopping mall. Sa ngayon, hawak na ng NBI ang pasaporte ng Chinese national na natukoy nila na 5 taon na palang nananatili sa bansa. Nakilala namin yung technical software engineer na si Deng Wanqing na isang Chinaman at siya ay affiliated with PLA University Science Technology at yung PLAUS ay prestigious research-oriented university located in Nanjing, China. Hagilap namin yung kotse na ginagamit nila ay RAV4 bearing plate number NDN 2628. Nakamount dun yung kanilang mga espionage equipment. Posibleng may iba pang sasakyan na may mga kagamitang pang-espiya ang patuloy na nag-iikot sa Pilipinas. Ito naman ang pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa DCRH at radyo natin kaugnay ng pagkakahuli sa isang Chinese national at 2 Pinoy na kasabwat nito nagsasagawa ng pang-espiya sa ating bansa. Meron pa ho yan. So talagang kailangan natin magmatsyag, maging vigilant tayo. Kaya't nananawagan din po tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Pag may napansin silang mga ganito, i-report lang. Ayon pa kay General Browner, nag-ooperate sa Maynila ang espionage group. Ngunit umiikot sila sa iba't ibang parte ng bansa para magmatyag at kumuha din ng mga impormasyon. Mukhang nag-ooperate sila dito sa Manila pero ang sakop po nila ay nationwide. Yung nakita kasi natin na pinuntahan nitong sasakyan na ito hanggang dun sa pinakadulo ng norte sa Santa Ana. Meron tayong EDCA site. Maganda umaga, Pilipinas! Pero kung ang gusto ninyo malaman, talaga bang masarap ang tangerine chocolate? Hindi nyo kinakailangan mag-espiya dyan. Kailangan yung bumili para matikman nyo. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magliyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, ang ating po mga magsasaka hindi na lamang umaasa sa kopra at saka sa nyug, at saka iba pang maani, meron ho silang ipinagmamalaking brand ng tsokolate, ang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. I-check ho ninyo yung magit 10 variants po ng tangerine chocolate na nasa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik ko natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! PNP Chief Marbil, tatablahin ang promotion ng mga pulis na sasawsaw sa eleksyon. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52 Edniel. Hindi mapopromote, Kuya Angel, at kalaunay, maaari pang ma-dismiss sa serbisyo, depende sa kanilang gagawin. Yan ang kahamtongan ng mga polis na magsisilbi umanong goons sa ngayong 2025 elections. Babala ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, paigtingin pa nilang pagbaklas sa mga polis na posibleng magpagamit sa mga politiko 100 araw bago ang halalan sa pagsisimula yan ng Pebrero. Pero sa ambush interview sa Campo Crame, nilinaw ng general na wala pa naman silang namomonitor sa ngayon. Diyan pa man, nasado niyang kausapin ng National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency para tuluyang mamarkahan ang mga tauhang hindi magiging apolitical. Pakinggan natin ang PNP Chief. And we will put in the record, kaya nga mag-usap rin kami ng NSA, padinika, para ito na once and for, pag nakalagay ka dito, wala ka na, hindi ka na pwede ma-promote. We will make sure you will not be promoted pagka nagamit ka dito. Gusto namin talaga, respeto ng tao na ang PNP very apolitical, na apolitical kami. Una nang binawi ng PNP ang kabuang 674 na police escorts sa mga politiko at pribadong individual na
na tatakbo sa nalalapit na eleksyon. Samantala, wala namang komento ang PNP chief sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na pinag-aaralan ng extension ng kanyang termino. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edgel. 5:37 ang oras sa buong Kapuluan. Nagbigay ng pahayag si Senator Ramon Bong Revilla Jr. tungkol sa isyu ng Senate Bill 1209 at Senate Bill 1979. Ayon kay Revilla, ang Senate Bill 1209 na kanyang inihain ay may panukalang layunin na proteksyonan ang mga kabataan at mabigyan ng suporta ang adolescent naman ng mga magulang. Samantalang yung Senate Bill 1979 ay may probisyon na wala sa kanyang orihinal na inihaing bill. Paglilinaw ng senador, ang purpose ng inihain niyang bersyon ay para makapagbigay ng institutional framework na magsisiguro na ang mga bata ay hindi exposed sa mga bastardized concept ng seksa na siya nag-aantong sa adolescent pregnancy. Magdiriin pa ni Revilla, nais niyang wakasan ang cycle ng mga bata ay may dalang mga bata o nagiging teenage mom. Kaya naman kailangan niyang tugunan ang lumalalang problema ng mga batang nare-rape ng kapwa-bata, mga batang nagiging magulang sa murang edad, at ang nagiging kapabayaan sa mga anak ng mga batang ina. Sinabi pa niya na kung totoong itutulak yung pinangangambahan ng ilan ng ating mga kababayan, siya mismo ang haharang na ito ay maipasa. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang balitang ito ay maaga naman gumising si Director Toto Bacolcola. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Ito yung binabanggit ko kanina, balik serbisyo na nga ang social media platform na TikTok. Para sa mga users nito sa Amerika, ilang oras lamang matapos na mawala dahil sa isang federal ban. Ito ay kasunod ng pahayag ni President Donald Trump na tatangkihin niyang itigil ang TikTok sa pamamagitan ng executive order sa unang araw ng kanyang panunungkulan. Ayon naman sa Pangulo ng Amerika, plano niyang maglabas ng kautusan na magbibigay ng sapat na panahon sa China-based parent company na TikTok na makahanap ng approved buyer. Nagtaga lamang ng nasa 12 oras ang shutdown ng naturang app para sa mga Amerikano bago muling nanumbalik ang normal nitong operasyon. Kapag binuksan nila ang app sa unang beses matapos ang ban, lalabas ang mensahe na as a result of President Trump's efforts, TikTok is back in the US. Lupit din ang gimmick, ano? Siyempre, lahat ng mga gumagamit ng TikTok, ha? Lahat ng kumikita sa TikTok, di ba? Magpapasalamat kay Ninong Donald, ha? Paninong ko siya ngayon dahil nakapwesto na siya uli. Dati hindi. At teka muna, nasa linya na natin si Director Toto Bacolcol ng PBOX. Director, may action na naman pala si Canlaon kanina? Yes, sir. May ang Canlaon Volcano ay meron tayong mga ash emission activities kaninang madaling araw. Between 153 to 215, meron tayong 300 meters na ash emission activity. Wow. Gano'ng kataas? 300 meters, 300 meters yung height. Yung height. Oo. Tapos saan ang direksyon ng buganong direksyon ng hangin? Papuntang western side. Western side, which will affect anong mga towns po, Director? La Castellana, yung Pabago, La Carlota. Oo. Marami yung inilabas? Konti lang naman to. Again, ano lang to, katulad ng ash emission activity na palagi niyang ginagawa every now and then. 300 meters yung height. 300 meters ang height. Okay. Pero just the same, kinakailangan pa rin mag-ingat yung ating mga kababayan within the affected area. That's right. Kailangan talaga maghanda at maging vigilant. Oo. Okay. Director, total, nandyan na kayo. Di kukulitin ko na rin kayo. Kumusta na yung bill natin, yung modernization ho ng PBOX? Again, nasa Senate, tapos na yung third reading natin. Ay, thank you. Last week. And i-convene na yata yung BICAM. Okay. Pero, yes, paper BICAM na lang yata ang gagawin. Paano paper BICAM? Yes, parang hindi na kailangan mag-meet. Pupunta kami yung
between Senate and Congress na lang yung mag-uusap-usap. And in fact, in less than a day, baka matapos na kasi. Ay, salamat. Halos pareho lang din naman yung pareho lang naman version ng Congress at saka Senate. Wala lang masyadong pinagkaiba. And before February 7, baka lalabas na. Kasi magkakampi na by February 8. So before February 7, before that, baka ilalabas na yung draft ng BICAM, and then afterwards, automatic na yan. Within 30 days, kapag hindi mapirmahan ni BBM, ating presidente, magiging automatic law na siya. Ayan. Sana naman, dahil talagang kinakailangan i-equip po natin, hindi lang hindi lang financially, kundi pati na rin technically, ang ating pong mga dalubhasa dyan po sa PBOX. So, ganong magiging, madadagdagan ang tauhan ninyo? Pagka napasa yun? Yes. Yes, sir. Again, we're looking at more than 600 na empleyado na nagdi-deposition. Dagdag or magiging regular lang yung existing na hindi yung mga, kung gusto nila mag-apply, yung mga cost staff natin, kung gusto nila mag-apply, nasa 400 tayo ngayon, including the mga 200 cost staff plus 200 na plantilla positions, permanent positions. So, madagdagan, if they want to apply, pwede silang maging regular, and then of course 400, so magdagdagan pa ng another 200. Okay, so magiging 600. Ilan ang total workforce ng PBOX? Magiging 600. Hindi ko yung exact number, I think 678. At least madagdagan, kaysa naman ngayon kulang na tayo. Di ba? Mantakin nun nyo, maghapong binabantayan yung mga bulkan. Nagbabantay, dadalawang tao, 2, 3. Job order pa yung isa. Ano ba naman yan? So sana nga po, mapabilis ito at kung hindi man mapirmahan, mapagtibay na kaagad ng Malacanang. Director, tutukan ho namin, paki-update din ho kami. Thank you. Ay, teka muna. Pati daw ba equipment na madadagdagan? Yes, sir. Madagdagan yung equipment natin. Hindi lamang tao yung madagdagan. Pati equipment natin, yung mga monitor instruments at madagdagan. Para hindi na tayo aasa sa donation at saka mga grant abroad. Director, thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga. Yes. Director Toto Bacolcol ng PBOX. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa South Korea. Magandang umaga, Pilipinas! Happy birthday muna kay Elaine Apit. Aba, si Ma'am Elaine nagbe-birthday ngayon. Mukhang may magpapabreakfast ngayon. At saka si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Libre ating breakfast ngayon. Pamunuan ng NLEX, pinaghahanda naman ang isasagawang aktibidad ng INC sa siyudad de Victoria sa Bulacan. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, kailan yan? May buntag Kuya Angel sa araw na ito Sabado, kaya kaugnay doon sa Idaraos na programa ng ANC. Ito yung One New Era event, Philippine Arena, sa araw ng Sabado. Ito ay alas 8 ko Angel hanggang alas 7 ng gabi. So isang araw, maagang nag-anunsyo ang pamunuan ng North Luzon Expressway na inunta ang kanilang mga RFID account at bigyan ng mas maraming oras ang kanilang paglalakbay. Ayon dito kay Ginong Ruben Ignacio, ang spokesperson ng NLEX, inaasahan na raw dito yung mataas na dami o bigat na dali ng trapiko sa petsang ito. Pinayuhan ang mga dadaan sa exit ng NLEX Ciudad de Victoria na habang ang mga motorista na patungo doon sa Bukawi o Santa Maria ay inikayat na dumaan sa mga alternatibong ruta sa pamamagitan ng mga exit sa Marilao, Bukawi o Tambabubong. Magpapakalat daw sila ng mga traffic personnel sa mga lugar at sakop ng NLEX para magbigay ng tulong sa mga magsipagtungo sa naturang aktibidad.
RH23, Edwin Duque nagulat sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat na Edwin Duque. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa mga nakapaligid dyan sa Rizal Province, lalong-lalo na po sa Binangonan. Tingnan ho ninyo yung St. Monique Ballet kung kayo naghahanap ng magandang investment opportunity. St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon, dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang model townhouse na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. At pwede nyo ma-avail through pag-ibig financing at less than 20,000 pesos monthly amortization. 30 years to pay. At ano pang iniintay po ninyo, tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ito yung inaalok ko ng St. Monique Ballet na pagkagising po ninyo, di ba, gusto ho ninyo masalubong kayo ng malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Punta lang ho kayo sa balcony. Ayan nakapaligid din ho dyan ang iba't ibang mga amenities. Kaya't ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay, live in luxury. Ayan dyan po sa St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon, dyan po sa Binangonan, Rizal. Magandang umaga, Pilipinas! 5:51 ang oras sa buong Kapuluan. RH number 1. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Say we're the best team in the country. Nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. This sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig kayo lahat, pantay-pantay na yun. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipino tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 7 minuto na lamang bago po mag-ACS sa umaga. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Republic of Palau. Mga taga-Uranay. Bataan naman yan. Good morning. Sabi ni Grace Ansano, kaya po wala nang mabebentang 29 pesos per kilo na bigas mula sa NIA o National Irrigation Administration. Ala ng pondo sa 2025 budget ang contract farming program ng NIA. Yun yung maganda Bakit tinanggalan ho ng pondo? Maganda umaga po kay Administrator Eddie Guillen. Naimbag na may kanta po. Maganda umaga din po sa mga taga Cambridge. Nakubaw lang din ho yan. Nasabat naman ng mga otoridad sa Thailand ang record high na mahigit 1.5 tons ng crystal meth sa isang warehouse sa Bangkok. 4 katao na aresto matapos matuklasan ang illegal na droga na ikinuble sa cotton rolls na ipadadala sana sa Europa, Estados Unidos at Australia. Tumanggi ang mga otoridad na sabihin ang katumbas na halaga ng nasamsam na meth. Pero batay sa mga dating nakumpiska, ang halaga ng 1 tonelada ng crystal meth ay nasa $25 million. Sa ngayon, na-turn over ng illegal drugs sa mga kaukulang tanggapan at iniimbestigahan ang iba pang detalye tungkol sa naturang shipment.
Lupit ha, 1.5 metric tons. Noong 2022 dito sa Pilipinas, di ba? Ang mga involved kilo-kilong siyabunga. Inasabat ang mga involved mga opisyal pa mismo ng PNP. Ngayon, sige. Mabulo kayo sa kulungan sana. Dapat namang isama na sa mga iimprentang balota ng COMELEC ang mga ipinadidisqualify ng mga kandidato na may pending petisyon sa korte. Ito mungkahi ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal kaugnay ng mga pangamba na muling maulit ang nangyaring pagkasira ng higit 6 na milyong balota na naimprenta na ng COMELEC. Ayon kay Attorney Romy Maak, masyadong malaking abala kung pagkatapos ay muling mag-iimprenta at magkakaroon na naman ng panibagong listahan ng mga kandidato dahil sa posibleng panibagong TRO. Siguro dapat mag-inventaryo ang COMELEC. Ilan pa ba ay nakapending na appeal sa Korte Suprema? So kung kukunti na lamang yan, hindi naman makaka-apekto sa kanila, isama na yan at palagay kayo makakatulong ng malaki yan para mawala yung pangamba ng COMELEC na muli sila mag-iimprenta in the event na additional TROs are issued by the Supreme Court. Samantala, sinabi din ni Macalintal na hindi dapat agad inaalis ang pangalan ng mga kandidatong dinisqualify ng COMELEC dahil mawawala ng pagkakataon ng isang political party na makahanap naman ng substitute. Ayon sa Section 16 ng COMELEC Resolution number 11045, pinapayagan ang substitution ng isang kandidatong namatay o nadiskwalipika basta ito ay kapartido o kaapelyido ng orihinal na kandidato. Magandang umaga, Pilipinas! Oo, yung isang kandidato sa Mandawi City nakakuha din ng TRO kaya may kalaban yung tumatakbong incumbent na. Tubig sa pipe, tumaga sa may Arpapa Obrero sa Tondo, Maynila. Nandun si Boy Gonzales, RH29. Boy. Kuya Angel, napakalakas ng bulwak ng tubig ng Maynila dito sa pinaka-gilid ng Estero de Maypaho sa Arpapa, Barrio Obrero, Tondo, Manila. Boundary lang ng Caloocan at Maynila. Napakalakas itong bulwak. Anong oras po bumulak to? Anong oras? 4:03 na madaling araw. Kanina. 4:03. Ang lakas ang lakas. Kala nga natin kung ano yung mga trade. Kala ko, minubiglaw ulit eh. Tumilig ako, ang lakas na. Dati may tatas kaya, ngayon lalo pa lumakas. Dati na may bagas. Yun, dati malakas din. Okay, Kuya Angel, yan ang patis sir. Dati sobrang lakas talaga, lalo na dito sa mga dumadaan. Darpapa, kung papunta ka ng area ng Rizal Avenue, kita at rinig na rinig yung bulwak ng tubig ng pinaka-main pipe ng Maynilad. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy! Alamin na natin ang location ng DZRH bagong taon, bagong lakas, roaming D. Yung grupo ho ni Sherwin Alparo nasa barangay Daang Hari sa Nabotas at lakasan nyo ng inyong radyo, telebisyon. Baka kayo matsyempuhan, manalo ho kayo ng 1,000 pesos plus dagdag pang mga gifts. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Sweden at saka sa ibang pambahagi ng Europa. Aba, may huli agad. Ito na ang ating winner sa DZRH bagong taon, bagong lakas promo. Parang si Plus, Captain Plus ito bilis manghuli Sherwin Alvaro. Yes, magandang umaga Kuya Angel. Talaga naman makigising ka sa ingay ng ato rito sa barangay Daang Hari. Nabotas. Hindi ko malaman. Para napagkama lang yata ako maglalakaw o ano ba. Ayaw tumigil ng aso. Pero huli-huli ko na naka-tune in sa DZRH sa kanyang cellphone. Si tatay, pangalan nyo? Rodrigo. Rasyon. Si tatay Rodrigo, palagi kayo naka-tune in sa DZRH sa cellphone nyo. Opo. At sino paborito kayo sa pagkamaga? Si Angelo Palmones po. Angelo Palmones. Ang paborito mo si Angelo Palmones. Meron ng bagong 1,000 pesos. Ayan. At siyempre, meron ka pang grocery bag mula sa DZRH. Yan ang para sa iyan. Ano mo sasabi mo kay Kuya Angel? Maraming po salamat. Araw-araw tuwing umaga po, nakikinig po ako sa inyo. Sherwin, taga saan si Kuya Rod?
Kuya Rod, taga saan ka? Liti po, Liti. Maupay nga aga. Ilongos Liti po. Oo, Ilongos. Taga Ilongos, Leyte. Aga. Pagkili may mga taga Ilongos. Mga taga Ilongos, mga igagawa diya. Pumatong punta rin yung tanan. Ayan. Okay. Sige. Kaya naman sa mga nais mo na naman daw sa pesos sa akin na auto sa Deezer H bagong taon, bagong lakas po. Mars number 6, Sherwin Batalfaro, Deezer H, una sa Pilipinas, Aw! Tutok lang! Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H bagong taon, bagong lakas, mas malakas promo! Pinatulan ni Sherwin yung aso. Nga talaga, Sherwin, At iba naman si Tagpe. Paano po, Kuya Angel po, siya ang Alapalmones, nag-iwan ho sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Alfred Nietzsche. Isa pong German ba to na writer. Sabi niya, if you kill a cockroach, you are a hero. If you kill a butterfly, you are bad. Morality has aesthetic standards. Ay naku, ang dami hong ganyan. Maganda umaga, Pilipinas! 601 Alaksan FR, pagtotoo.